Nagbukas ang pelikula sa isang laboratorio, kung saan ang isang grupo ng masasamang tao, armado ng mga metal na tubo, ay brutal na umaatake sa mga katawan ng tao na nakatago sa ilalim ng isang sheet. Si Dr. Beck, ang punong investigador ng eksperimento, ay nagpapakita doon sa ilang sandali pagkatapos at ipinapayo na dapat nilang palaging tunguhin ang ulo. Kahit na gumagalaw pa ang ilan sa mga bangkay, tinutupad ng mga lalaki ang kanyang utos at patuloy na binubugbog ang mga biktima. 2 bata ang nakatakas sa lab sa gitna ng nakakatakot na palabas, ngunit ang mga tauhan ni Dr. Beck, na pinamumunuan ni Mr. Choi, ay nagsisikap na mahuli sila. Matapos ang ilang paghahabol, nahuli nila ang nobleman, na nagsasabing tinangka niyang habulin ang babae ngunit sa halip ay nasugatan siya nito. Nang marinig ito ni Dr. Beck, sinabihan niya si Mr. Choi na patuloy na hanapin ang babae dahil mayroon itong telekinetic powers. Kinaumagahan, nakita ng isang magsasaka na nagngangalang Ko na nakatira malapit sa lab ang walang malay na batang babae na nakatayo sa tabi ng kanyang bukid at tumakbo upang tulungan siya. Dinala niya siya sa loob ng kanyang bahay dahil sa pag-aalala at nakipag-ugnayan sa isang doktor para sa tulong sa kanyang asawa. Ang babae ay, tragically, hindi maalala ang kanyang nakaraang buhay, ngunit ang doktor ay nagsasabi sa kanila na siya ay pisikal na gagaling. Lumipas ang 10 taon, at ang batang babae ay lumaki at ngayon ay pinangalan ng Jo-yoon. Pinili ni Ko at ng kanyang asawa na ampunin siya dahil hindi sila makapag-anak ng sarili nilang mga anak. Tinutulungan na ngayon ni Jo-yoon si Ko sa gawaing pang-agrikultura at may malapit na relasyon sa kanyang adoptive na ina, na nagsisimula ng magpakita ng mga indikasyon ng demensya. Nagkakaroon din ng isyu sa pera ang pamilya dahil patuloy na bumababa ang presyo ng mga alagang hayop. Pinag-uusapan ni Ko kung paano nila dapat ibenta ang kanilang mga baka, ngunit tinututulan ni Jo-yoon na ang paggawa nito sa ganoong pagkawala ay magiging mapaminsala. Si Jo-yoon ay nakaranas ng matinding migraine isang gabi matapos siyang maligo, na naging dahilan ng pagpatak ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga pandama ay ganap na napurol sa matinding sakit. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal, at mabilis siyang bumalik sa kanyang normal na sarili. Kinaumagahan, umalis si Jo-yoon at ang kanyang matalik na kaibigang si Myung-hee papuntang paaralan. Out of the blue, inirerekomenda ng huli na makilahok si Jo-yoon sa isang nalalapit na singing competition na may premyong $500,000. Agad na sumang-ayon si Jo-yoon dahil maaaring alisin sila ng tagumpay sa kanilang pananalapi at mabayaran ang mga bayarin sa ospital para sa kanyang ina. Sa susunod na eksena, pumunta si Jo-yoon para sa audition at nakakagulat na nakakuha ng pinakamataas, nakakuha ng imbitasyon sa Seoul. Nalaman ng kanyang mga magulang na nagpakita siya ng mga telekinetic talents sa telebisyon noong gabing iyon habang pinapanood ang kanyang audition sa kanila. Naalarma sila, ngunit ipinagtanggol siya ni Myung-hee, na sinasabing pinahahalagahan ng mga tao ngayon ang mga partikular na kasanayan. Binibigyan din niya sila ng mga katiyakan na magiging maayos ang lahat at ang mga kakayahan ni Jo-yoon ay makakatulong sa kanya na makakuha ng higit na atensyon. Bago matulog, tiniyak ni Jo-yoon sa kanyang nag-aalalang ina na ginagawa niya ang lahat para suportahan sila. Kalaunan ng gabing iyon, muling sumakit ang ulo ni Jo-yoon habang payapang nakatulog si Myung-hee. Nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa audition, tahimik na pinagmamasdan siya ni Mr. Choi mula sa malayo. Kinabukasan, sumakay ang mga babae ng tren papuntang Seoul para sa susunod na yugto ng audition. Hindi nakikilala ng aming dalaga ang binata na nagsasabing kilala niya si Jo-yoon habang sila ay naglalakbay. Natuklasan namin na ang taong pinag-uusapan ay walang iba kundi isang nobleman. Tinangkapan niyang sampalin siya at tinawag siyang Miss Witch. Ang nobleman ay napilitang umalis sa kaguluhan at sigaw ng takot ni Myung-hee, ngunit hindi bago niya ipinangako kay Jo-yoon na magkikita silang muli. Nakasalubong niya ang isang nasa middle-aged na lalaki habang umaalis at tinutuya siya. Marahas na pinatay ng nobleman ang lalaki at itinapon ang kanyang katawan sa tren kapag sinubukan niyang gumanti. Nang maglaon, pagdating niya sa studio, si Jo-yoon ay nagbigay ng kakaibang pagganap. Nakatanggap siya ng malakas na suporta mula sa mga hurado bilang resulta nito, at umabante siya sa quarterfinals. Pinapanood din ni Dr. Beck ang audition sa TV sa ibang lokasyon. Isang matamis na ngiti ang binigay niya, halos parang natutuwa siyang buhay pa ang dalaga.
Samantala, sa pagpasok ni Jo Yoon sa isang banyo, dumanas siya ng panibagong marahas na pananakit ng ulo. Nakaranas pa siya ng pagdurugo ng ilong sa pagkakataong ito, senyales na lumalala na ang kanyang kalagayan. Sa isang pagbabalik tanaw, nalaman na binalaan siya ng doktor ni Jo Yoon na ang sakit ng ulo ay malamang nakitilin ang kanyang buhay sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag pumunta siya sa kanya. Ang donasyon ng bone marrow mula sa kanyang mga biolohikal na magulang ang tanging paraan para mailigtas siya. Sa kasalukuyan, naghihintay ng taxi sina Jo Yoon at Myung Hee sa labas ng studio dahil gumabi na sila pauwi. Ang mga babae ay nilapitan ng mga tauhan ni Dr. Beck na sinusubukang agawin sila. Sa kabutihang palad, gayunpaman, isang grupo ng mga bata ang sabay-sabay na lumabas ng gusali na inilihis ang atensyon ng mga lalaki. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataon at sumakay sa kanilang taxi bago sumakay ng tren para sa biyahe pauwi. Habang tinatawagan ni Myung Hee ang kanyang ama upang mag-ayos ng masasakyan pagkarating nila sa istasyon, hinarap ni nobleman si Jo Yoon at binantaan na sasaktan ang kanyang mga magulang kapag tumanggi siyang makipagtulungan. Nang siya ay umalis, ang isang takot na si Jo Yoon ay nakiusap sa kanyang matalik na kaibigan na tawagan ang kanyang ama para sa tulong. Ang pulis na si Mr. Du, ang ama ni Myung Hee, ay madalas na humihinto sa bahay ni Jo Yoon. Natuklasan niya ang nobleman at ang kanyang kuponan na naghihintay ng isang tao doon. May napansin ang opisyal Du na kakaiba at hiniling silang umalis pagkatapos ng malumanay na hilingin ang kanilang pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na ang mga babae ngunit wala silang makitang sinuman sa loob ng sasakyan ng pulis. Takot na takot silang tumakbo sa loob ng bahay at nakita nila ang kanilang mga ama na magkasamang naglalaro ng chess. Tinanong ni Opisyal Du si Jo Yoon kung kilala niya ang mga lalaking pumunta sa kanyang bahay, at sinabi niyang wala siya bago siya umalis. Sa ibang lokasyon, ang dating kasamahan ni Dr. Beck, isang propesor, ay nakaharap ng nobleman at ng kanyang squad. Kamakailan lamang ay pinutol niya ang lahat ng relasyon sa grupo, natutunan nito, at ngayon ay tumatangging makipagtulungan sa kanila. Tumugon ang nobleman sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang telekinetic powers upang barilin ang propesor at ang kanyang pamilya gamit ang isang rifle. Pagkatapos ay sinindihan nila ang kanyang tahanan at tumakas. Kinabukasan, nakipagkita si Dr. Beck kay Mr. Choi at nagmungkahi na magbakasyon siya sa Europa. Binabalaan din niya ito na huwag nang makialam muli sa kanyang mga personal na bagay. Ang huli ay hindi sumasang-ayon sa pagpipiliang ito ngunit sa huli ay sumusunod sa mga tagubilin ng kanyang superior. Binalaan niya si Dr. Beck tungkol kay Jo Yoon bago umalis, tinawag siyang halimaw na kailangang sirain. Gayunpaman, tumanggi ang doktor na gawin ito. Ang pamilya ni Jo Yoon ay nagpapakita ng pag-aalala tungkol sa kalagayan ng ina sa hapunan. Maging ang kanyang anak na babae ay hindi na nakikilala dahil sa paglala ng kanyang demensya. Muling nagising si Jo Yoon sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding sakit ng ulo. Samantala, ang mga tauhan ni Dr. Beck ay pumasok sa bahay at pinagbantaan ang ina ni Jo Yoon ng baril. Hostage din nila si Myung Hee. Mabilis na napagtanto ni Jo Yoon ang sitwasyon, at sa pagtayo niya, natuklasan niya na napapalibutan siya ng isang pangkat ng mga armadong lalaki. Si Jo Yoon sa una ay nagsisikap na panatilihin ang kanyang kalmado at nakiusap sa mga lalaki na umalis. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay hindi sinasadyang nahiwa ang leeg ni Myung Hee, na ikinagalit niya at naging dahilan upang magamit niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang bawat isa sa mga tauhan ni Dr. Beck ay walang awa na ipinadala sa kanya habang siya ay gumagalaw sa bilis ng liwanag. Alam ni Jo Yoon kung ano ang ginawa niya nang mapatay ang hulinggon, at nagsimula siyang matakot. Pagkatapos ay nagpakita ang nobleman, na mangha sa kanyang tunay na katapangan, at ibinunyag na iba ang nilikha ni Jo Yoon. Kung hindi siya susunod sa kanya, masasaktan niya ang buong komunidad, kaya binabalaan niya ito. Samantala, ang mga kislap ng alaala ay bumabalik kay Jo Yoon, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito para sa kumpletong pag-alala sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Bagamat nag-alok ang nobleman na tulungan siya sa pagpapanumbalik ng kanyang alaala, pinilit niyang samahan siya nito. Sumang-ayon si Jo Yoon, umaasa na ang lab ay maaaring gamutin ang kanyang kondisyon sa utak.
Ngunit bago siya umalis, hiniling niya kay Myung-hee na alagaan ang kanyang mga magulang. Samantala, tinipon ni Mr. Choi ang lahat ng mga ahente sa larangan, handang pumatay kay Ja Yoon. Si Nobleman at Ja Yoon pagkatapos ay pumunta sa isang desyerto na lab, kung saan naghihintay si Dr. Beck. Pagkatapos ay dinala si Ja Yoon sa isang lugar ng pagtatanong at itinali sa isang upuan. Sinalubong siya ni Dr. Beck na nakikipag-usap sa kanya sa isang speaker sa katabing silid. Inamin niya na mahigit 10 taon na niyang sinusubukang hanapin siya. Si Dr. Beck pagkatapos ay pumunta mismo sa punto at nangako na tutulungan si Ja Yoon na mabawi ang kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga lalaki na turukan siya ng serum. Nagsisimulang maalala ni Ja Yoon ang mga pagsubok na ginawa sa kanya at sa iba pang mga bata habang nagsimulang gumana ang serum. Si Ja Yoon ay isa sa mga kalahok sa pagsusulit, at si Dr. Beck ang namamahala sa buong operasyon, gaya ng ipinahayag sa siping ito. Ang layunin ng buong eksperimento ay kilalanin ang mga paranormal na kakayahan ng utak. Iginiit ni Dr. Beck na siya ang kasalukuyang nangungunang dalubhasa sa utak sa mundo at na si Ja Yoon ay isa sa kanyang pinakakahanga-hangang mga nilikha, partikular na pinalaki upang maging isang walang awa na killing machine. Binalaan din niya si Ja Yoon na ang kanyang migraine ay tanda ng isang kondisyon na may kaugnayan sa kanyang kapangyarihan at kung hindi ito ginagamot, maaaring sumabog ang kanyang utak. Nakaranas si Ja Yoon ng matinding kakulangan sa ginhawa habang patuloy silang nag-uusap. Nagsisimula siyang dumudugo mula sa maraming organ bilang resulta na nagpapahirap sa kanyang huminga. Sa wakas, inutusan ni Dr. Beck ang isa sa kanyang mga tauhan na bigyan si Ja Yoon ng isa pang serum, iginiit na ito ang tanging paraan upang maiwasan ang kanyang kamatayan. Sinabi rin niya na kahit na ang serum ay ganap na maibabalik ang kanyang kapangyarihan, ang mga epekto nito ay tatagal lamang ng 1 buwan. Ang lahat ay nagulat sa tugon ni Ja Yoon sa iniksyon, bagaman binigyan niya ang doktor ng isang nakakatakot na ngiti habang inamin niya na hindi nawala ang kanyang mga alaala. Siya ay hindi kumikilos sa lahat, ginawa lang niya ito para makarating dito. Sinabi pa ni Ja Yoon na sinadya niyang ipinakita ang kanyang talento sa audition upang mapansin ang mata ng doktor. Ngayong ganap nang nakabawi ang mga talento ni Ja Yoon, nagsimula na siyang magdulot ng kalituhan. Bigla siyang nakatakas sa kanyang pagkakagapos at pinatay ang mga sundalo ni Dr. Beck sa interogasyon. Inutusan ng doktor ang pagpapakawala ng nerve gas sa pagsisikap na pigilan siya, ngunit sa kanyang pagkabigla, ngumiti si Ja Yoon sa kanya, tumalikod, at tumakas sa bubong. Lumitaw siya muli sa likod ni Dr. Beck at nagtanong kung saan nakalagay ang natitirang mga bote ng serum. Binaril niya siya sa nikap nang huminto ang huli. Samantala, ang nobleman at ang kanyang grupo ay patungo sa laboratorio, kung saan hinarang sila ni Mr. Choi at ng kanyang mga tauhan. Ang dalawang panig ay nasangkot sa isang mainit na labanan, kung saan ang mga sundalo ni Mr. Choi ang unang nangunguna. Ngunit ang Hairy Girl, isang mandirigma sa Nobleman Squad, ay ganap na nagbabago sa takbo ng mga kaganapan. Sa sumusunod na senaryo, hindi inaasahang hinarap ni Nobleman si Ja Yoon habang hinihila niya si Dr. Beck. Nakipaglaban siya sa isang matinding labanan habang binabalaan siya na hindi na siya katulad ng dati, ngunit sa huli ay nanaig si Ja Yoon. Si Mr. Choi ay nagpakita at binaril siya bago siya magkaroon ng pagkakataong patayin siya. Pagkatapos ay pinatay niya ang doktor nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Naka-recover na si Ja Yoon sa tama ng bala sa oras na ibalik niya ang atensyon sa kanya. At sa isang segundo, brutal niyang binali ang leeg ni Mr. Choi hanggang mamatay. Nabawi ng nobleman ang kanyang katahimikan makalipas ang ilang sandali at sinabi kay Ja Yoon na sila na lang ang natitira. Bukod pa rito, sinabi niya na ang mga natitirang vial ng serum ay nasa control room at gumagawa ng ligaw na hula sa posibleng produksyon nito sa research lab ng punong tanggapan. Sinubukan ng nobleman na barilin si Ja Yoon sa ulo habang siya ay abala, ngunit iniiwasan niya ang pag-atake at paulit-ulit siyang sinaksak ng kutsilyo na ikinamatay niya. Sa kalaunan ay nagtagumpay si Ja Yoon sa pag-alis ng mga huling bote ng serum mula sa control room, ngunit hindi bago sunugin ang lab. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang mga adoptive parents sa ospital at binibigyan si Ko ng serum na makakatulong sa pag-unlad ng demensya ng kanyang ina ng mas mabagal.
Fast forward ng 3 buwan, at binisita ni Ja Yoon ang kambal na kapatid ni Dr. Baek. Nakita siya ng huli sa kanyang file at iniabot sa kanya ang isang briefcase na puno ng asul na serum pagkatapos siyang makilala. Gayunpaman, sinabi ni Ja Yoon na naghahanap siya ng pangmatagalang solusyon sa kanyang issue. Isang kabataang babae na may mga gallows ang lumitaw sa likod ng doktor sa puntong iyon, at ang pelikula ay nagsara na may banta si Ja Yoon na papatayin ang babae kung magtaas man siya ng daliri.